Noong mga nakaraang episodes po ay hindi car-related ang mga in-upload natin na videos. Pero ngayon ito pong pagkukwentuhan natin ay related uli sa automotive. Panoorin nyo po hanggang uli kasi sasabihin ko sa inyo yung totoong dahilan kung bakit nagpahinga muna ako sandali sa car vlogs. Ang kwento po natin ngayon ay nagsimula noong 1908. Sa isang babae na nagdadrive nang bigla na lang huminto yung kotse niya. Then may nakakita po sa kanyang isang maginoong lalaki na nag-offer ng tulong. Alam nyo guys, noong mga panahon na ito ay hindi pa po uso ang electric starter sa kotse. Kaya ang mga kotse noon para umistart ay pupunta ka dun sa harapan pagkatapos may iikutin kayo na crank. Ganun po yung ginawa nung lalaking gustong tumulong. Nagpunta po siya dun sa harapan ng kotse ng babae, tapos inikot niya ngayon yung crank. And then unexpectedly ay biglang umandar yung makina. Kaya lang po sa pag-andar ng makina ay pumitik yung crank. Tinamaan yung lalaki sa panga na naging cause ng pagkamatay niya. Ang pangalan po ng lalaki na ito ay si Byron Carter, na isa palang mayaman at may-ari ng isang car factory noon. At dahil may-ari po siya ng isang car factory, kaibigan niya siyempre yung iba ding mga may-ari ng car factory. Katulad ni Henry Leland na may-ari naman ng Cadillac. Ngayon, ito pong si Henry Leland ay nalungkot doon sa pagkamatay ni Byron Carter. Ang ginawa niya, nag-isip siya ng paraan kung paano ba ma-eliminate yung crank starter. So, kinumission niya po itong si Charles Kettering para mag-imbento ng electric starter. After 3 years, 1911, ay nakapag-produce na po sila ng una nilang prototype na kotseng may electric starter. At ito po ay ang Cadillac Model 30. So dahil po sa electric starter na yan ay naging mabenta itong Cadillac Model 30. Kaya nga lang, marami rin pong nagre-reklamo. Kasi guys, itong Cadillac Model 30, napakaingay ng makina. Yan ay dahil po sa engine knock or kuminsan tinatawag din nating fuel knock. Ito pong engine knock ay nangyayari sa loob ng makina dahil kapag nako-compress yung gasolina, ang nangyayari po ay lumiliyab yung gasolina nang wala sa timing. Kasi guys, para maging maganda ang andar ng isang makina, sa pag-compress ng piston dun sa hangin sa loob ng makina, kailangan makarating yung piston dun sa may top dead center. Pag naandun na yung piston sa top dead center, dyan pa lang po yan bibigyan ng spark. Kaya lang guys, itong Cadillac Model 30, malakas talaga ang compression. So hindi pa nakakarating yung piston dun sa top dead center, nagliliyab agad yung gasolina. Kaya hindi po maganda ang timing na nagre-result sa knocking sound. Kung gusto nyo po na mas detalyadong explanation nito, ay meron po akong in-upload na video noon tungkol dyan. Ilalagay ko po yung link sa description. So guys, ang naisip po nilang solusyon para hindi magkaroon ng engine knock ay baguhin yung timpla ng gasolina para ma-delay yung pag-ignite nito at makarating yung piston doon sa top dead center, tapos tsaka pa lang siya bibigyan ng spark. Kailangan mapataas nila yung octane rating ng gasolina. So, kinumisyon naman po ngayon itong si Charles Kettering, itong 27-year-old na scientist na si Thomas Midgley, para maghanap ng compound na ihahalo doon sa gasolina para tumaas ang octane rating nito. Sinubukan po nitong si Midgley na haluan ng pinagsamang tunaw na butter at camphor yung gasolina. Pero hindi po ito umepek. Hinaluan niya din yung gasolina ng acetate at aluminum chloride. Pero wala din pong magandang resulta. Ang nagkaroon po ng magandang resulta ay noong haluan niya ang gasolina ng ethanol. Nawala po yung knocking sound. Ang problema, kailangan mo ng marami-raming ethanol para ito maging effective. Tapos ang ethanol po ay mahal. Kaya naisip po nitong si Midgley na liliit ang kita ng mga distributor ng gasolina. Hanggang sa isang araw ay sinubukan niya itong tellurium. Nawala yung knocking sound ng makina. Ang problema naman po dito sa tellurium ay napakabaho. Kumakapit yung amoy sa katawan ng tao, pati dun sa mga damit na suot niya. Sa sobrang baho nga po nito ay 7 buwan na hindi pinayagang matulog ng asawa ni Midgley ito sa kwarto at doon siya pinatutulog sa basement. Pero after 5 years, December 3, 1921, nagbunga rin po ang pagtsatsaga nitong si Midgley noong madiscover niya ang tetraethyl lead. So nawala po yung engine knock, hindi mabaho ang amoy, very cheap. Tapos konti lang ang kailangang ihalo, effective na.
Sa 1,000 liters ng gasolina, kailangan mo lang haluan ng 1 litrong tetraethyl lead. Sa sobrang tuwa niya nga ay tumawag siya agad kay Charles Kettering at sinabi niya ito na ang magpapayaman sa atin. Sa tansya niya daw ay kikita sila ng $200 million every year, na kung i-convert natin sa halaga ng pera ngayon, yan po ay nag-a-amount sa $3 billion. So imagine nyo na lang kung kayo ang kikita ng $3 billion taon-taon, ay daig nyo pa ang nanalo sa loto. Kahit 10 kibuloy ay pagkakanulo nyo. Kaya pinapatent na nila ito para wala nang mangopya. Pero doon po sa patent ay hindi po nila ito tinawag na tetraethyl lead. Tinawag lang po nila itong ethyl. Pinadya po nila yan para hindi agad malaman ng mga tao na yun ay may lead. Kasi sa simula pa lang alam na nilang nakakasama ang lead. Pumartner po sila agad sa 3 pinakamalalaking kumpanya sa Amerika. Ang General Motors, ang DuPont, at saka Standard Oil. At binuo nila ang kumpanyang Ethyl Corporation. So dyan na nga po officially nag-start ang distribution ng leaded gasoline or gasolina na mayroong lead. Ulitin ko po guys, leaded gasoline, hindi po unleaded gasoline. So nagsimula na po silang i-market ito. At ang pinakamagandang place para i-market ang gasolina ay sa mga karera. At noong 1923 sa Indianapolis 500, 3 sa top places ay napanalunan ng mga drivers at sasakyan na gumamit ng leaded gasoline. Simula noon ay tumaas na po ang demand para sa leaded gasoline. At para ma-accommodate lahat ng orders, nagtayo po sila ng isa pang planta sa New Jersey. Pero within 2 months of operation, dose-dose ng mga manggagawa ang nagkasakit. Tapos 5 dito sa mga nagkasakit na ito ay namatay dahil sa lead poisoning. So nabahala po ang publiko dahil dito sa mga nagkasakit at namatay. Pero ang ginawa po nitong si Midge Lee ay nagpa-press conference siya. Sinabi niyang hindi delikado yung produkto nila. So para patunayan yan ay kumuha siya nitong tetraethyl lead na inihahalo nila sa gasolina. Ibinuhos niya ito sa kamay niya, pagkatapos ay sininghot niya ng 1 minute. So hindi naman po siya namatay, pero sa loob-loob niya alam niyang yun ay delikado. After po ng press con na yun ay nagkasakit itong si Midge Lee. Na siya mismo ay umiiwas ng pumunta doon sa planta nila. Ito po kasing lead ay talagang napakadelikado. Kapag yan po ay nasinghot at pumasok na sa katawan ng tao, ang lead po ay nagpapanggap na calcium. So tulad po ng calcium, ang lead ay pumupunta at naiipon sa mga buto at ngipin. Hindi po yan agad-agad natatanggal. Lumibilang pa ng ilang taon o kuminsan hindi na po talaga natatanggal yung lead sa mga buto at ngipin ng tao. Pumupunta rin po ito sa utak. Kaya ang common symptoms po ng lead poisoning ay pananakit ng ulo, memory loss, tsaka pamamanhid ng mga kamay at paa. Tapos pinaka-susceptible sa lead poisoning ay yung mga bata. Yung mga batang nakakasinghot nito ay nagkakaroon po ng learning disorder. So maraming mga doktor at public health officers mula sa Harvard, sa Yale, at sa US Health Service ang nag-warn at sumulat kay Midge Lee na dapat daw ihinto or humanap ng alternative na ihahalo sa gasolina. Kapag yan daw po ay hindi nahinto, lalasunin nito ang napakaraming tao. Pero dahil sa malaki ang kinikita ng mga distributor ng leaded gasoline ay wala pong pumansin sa mga warning ng experts. Kaya pagdating po ng 1950s, umabot na sa milyon-milyon ang mga sasakyan around the world ang gumagamit ng leaded gasoline. Sabay-sabay po nilang ibinubuga ang lason sa atmosphere. Pero kahit very evident na ang pollution, ay hindi po natitinag itong mga distributor ng leaded gasoline. Hanggang sa isang araw, merong isang very concerned na scientist na nagngangalang Claire Patterson na nag-dedicate ng panahon at ng expertise para patunayan kung gaano kadelikado itong lead. Pumupunta po siya sa iba't ibang mga karagatan. Kumukuha po siya ng sample sa ilalim ng dagat. Tapos kumukuha rin po siya doon sa ibabaw. At na-compare niya na mas mataas ang lead content ng tubig sa ibabaw kaysa doon sa ilalim. Pumunta rin po siya sa Greenland at saka sa Iceland.
Kumuha po siya ng sample ng yelo sa ilalim at kumuha rin siya ng sample sa ibabaw. Doon niya nakita na mas maraming content, pati yung yelo sa Greenland at Iceland, mas maraming lead content yung yelo sa ibabaw kaysa doon sa ilalim. Tapos ang next na ginawa niya ay kumuha siya ng mga bone samples mula sa mga ancient Peruvian at Egyptian mummies. Tapos ikinompare niya dyan yung nakuha niyang mga samples din ng buto at ngipin ng mga taong recently lang namatay. At nakita niya doon na yung mga taong recently lang namatay ay mas mataas ang lead content sa mga buto at ngipin nito compared doon sa mga ancient mummies. At nagkandak po sila ng mas malalalim pa na pag-aaral tungkol sa epekto ng lead. Diyan po nila napatunayan na maraming mga bata na ipinanganak noong mauso itong leaded gasoline ang mas mabababa ang IQ. May mga behavioral problems at mataas ang percentage ng mga hindi pumapasa sa high school. Pagdating naman po sa mga namatay ay medyo mahirap daw patunayan kung gaano karami ang namatay dahil sa leaded gasoline. Pero alam nyo guys, ito kasing leaded gasoline, yung usok nito ay nakakaapekto rin po sa lungs at saka sa puso. Kaya ito rin po ay naging isa sa leading cause ng mga heart ailments at lung cancer. Sa rough estimates po ng mga experts ay umabot sa mahigit 100 million ang namatay dahil sa sakit sa puso o sakit sa baga dahil sa lead. Nagbunga naman po ang effort nitong si Claire Patterson kasi noong 1975 ay sinimulan nang i-introduce ang unleaded gasoline sa Amerika. At later on ay ibinawal na totally ang paggamit ng leaded gasoline doon. Dito naman po sa Pilipinas ay medyo nahuli tayo. Dahil dito naman po ay noong 1999 lang ibinawal ang paggamit ng leaded gasoline. So ano naman po ang kinahinatnan nitong si Midge Lee? Siyempre, yumaman siya. Kaya nga lang po, noong 1940, sa edad na 51, ay nagkaroon po siya ng polio at naging physically disabled. So, nag-imbento po siya ng mechanical bed na may contraption na yari sa mga lubid at pulleys para matulungan siyang bumangon. Kaya lang noong November 2, 1944, habang ginagamit niya po itong mechanical bed na dinesign niya, aksidente siyang nagkasala-salabat doon sa mga lubid, kung saan siya po ay nasakal at namatay. So guys, I hope na na-enjoy niyo yung kwento na yan. Ngayon naman, sasabihin ko sa inyo yung dahilan kung bakit nag-eksperimento akong mag-vlog ng ibang mga topics. Kasi guys, bago ko po yan ginawa, ang huling mga vlogs ko ay tungkol sa mga Chinese cars. Yun naman po ay dahil sa na-vlog ko na po kasi lahat ng history ng mga Japanese cars, pati yung mga American brand. So naisip ko yung mga Chinese brands naman. Ang problema, hindi ko ini-expect na ang dami palang haters ng Chinese cars. May mga racist pa nga. So ang daming nang bash sa akin. So ang ginawa ko naman po para medyo balance ay nag-vlog naman ako ng tungkol sa disadvantage ng Chinese cars. Specifically itong BYD. Nagalit naman sa akin yung mga owners ng Chinese cars. Kaya nabash na naman ako. Normally ito pong mga pangbabash ay hindi ko po yan pinapansin, dinidelete ko lang. Kaya nga lang, nitong mga panahon na nagagawa ko ng vlog dyan sa Chinese cars, yan po yung mga panahon na problemado ako kasi ang tatay ko po ay nasa ospital. Actually, hanggang ngayon po ay pinapa-ospital pa namin siya. So, alam niyo naman, pagka nagpapa-ospital kayo, nag-aalala na kayo dun sa taong nasa ospital, nag-aalala pa kayo ng kung saan kayo kukuha ng gagastusin. Tapos masasabayan pa ng mga di magagandang comments na parang mga walang pinag-aralan. Kaya naisipan ko po na magbakasyon muna sa pagbablog ng mga 3 weeks. Nag-focus muna po ako doon sa paggawa ko ng canvas at saka sa pagpipinta. Tapos yung mga sumunod ko na vlog ay umiwas po ako sa car vlogs para maiba-iba naman ang ihip ng hangin. So as expected, dahil po ang channel natin ay puro tungkol sa automotive, naging mababa po yung views nitong mga ginawa kong vlogs. Pero okay lang kasi ang good news doon ay nawala po yung mga bashers. So naisip ko po, kapag mayroong mga hindi magagandang comments or pag may bashers, yung susunod na content ko ay hindi muna tungkol sa automotive para yung mga matitinong viewers lang ang matira. So guys, I hope na isupport nyo pa rin ako kahit na paminsan-minsan ay paiba-iba ang i-upload ko. Tapos huwag nyo po sanang kakalimutan palaging mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing maraming salamat sa lahat ng sumusuporta.